Alright, welcome back again dito sa ating vlog. For today guys, pag-uusapan natin kung malakas ba sa gas etong si 450 SR or SRS. Ayan, dito na naman tayo sa labas. Ito pala, ngayon pa lang natin siya ilalabas at may enjoy itong bagong bike natin na SC Project. Dun sa last vlog natin, sinamahan nyo ako na ipalagay ito. Ngayon naman, samahan nyo ako para i-ride to and pag-usapan ang fuel consumption ng Swift Moto 450 SRS. Matipid ba? Or malakas ba sa gas? Tingnan natin. Naano na natin to guys, na cold start na natin dun sa loob para hindi gaano maingay. Dahil 6:45 pa lang. Yan. Pupunta muna tayo guys ng actually may ride kami ng mga tropa sa SR Squad. So 4 lang naman kami. Akit lang kami ng Tagaytay, saglit, breakfast ride, then uwi na. So tatry lang natin yung kanyang fuel consumption. Yun kahit ng gloves ko. Okay, so first start in the morning. Tingnan natin. Napakaingay na ito guys, pero ang ganda ng tunog. You know? Oh, di ba? Good morning neighbors yan guys. Grabe. Yeah. So, take off na tayo kagad. Painit naman na natin to. $97,500. Yeah. Yun dito na pala sila. Oh brother. Kasi dumating. Sabi ko na tagal nyo dito. Yun so ito yung mga kasama natin So akit tayo ng Tagaytay. I-take off na tayo. Ayun yung kasama natin, si Mark, si Chris, at si Andrew. Si Andrew yan yung kasama natin nagpa-fight. Hanap tayo ng breakfast ride. So plano ko idaan sila ng Amadeo. Yan. Pangit na talaga ng gloves ko. Alright, so nandito na tayo sa may Sweet and Spice Cafe and Breads. Dito yan sa Amadeo. So ito yung first stop natin. Ayan, pahinga lang, kape lang ng konti. Ito yung mga motor namin. Ito yung motor ni Boss Dre. Ayan, siya yung may-ari nitong kapihan na to. Shoutout sa'yo idol. Ayan Triumph Tiger. Hindi na tayo nakapag-video kanina kasi nalobat tong GoPro natin. Hindi na natin na-video yung bakbakan dito sa Amadeo. Pero ayan, ayan yung mga SR ng kasama natin. Yung kay Andrew, kay Mark, at kay Chris. Pakita natin yung kanilang muffler. Ito nakabili niya So ito, naka-SC Project. Yun Siyempre, yung twinning namin ni Andrew, SC Project na carbon. Yun So magkakape lang muna kami dito. And then mamaya, ride na ulit. Alright. Pakyat na tayo ng Tagaytay. Sabay natin si Boss Andre at yung kanyang tatay. Ayun solid.
gas check tayo guys. Ayan yung natitirang gas natin. Ayan o, 2 bars. So hindi natin na check kung ilan kilometer per liter. Pero isa lang masasabi ko, sa 500 na ginas natin, malakas sa gas. Pero hindi naman importante yun eh. Ang importante, gaya nga ng sabi ko, nag-i-enjoy ka sa motor mo. Yung gas, maliit lang yan eh, okay lang yan. Importante, nag-enjoy ka sa mga kasama mo, di ba? So, para sa akin, malakas siya compare sa ibang 400cc na motor na ka-line up niya, no? Pero goods naman, para sa akin okay lang. Hindi naman big deal yung kanyang gas consumption, kasi may panggas naman tayo. Yun, no? Downshift, may panggas naman tayo eh. So hindi ko inaalala yung kanyang gas consumption. Eh syempre, kung ikaw naghahanap ka ng motor na matipid or big bike na yung matipid, yung swak sa ano mo, I think itong 450 SR is parang hindi para sa'yo. Kung yun ang hanap mo pwede siya kung pang weekend ride mo lang. Pero kung ipang daily mo to, naku, lugi ka. Lugi ka talaga sa gasolina. Ngayon na naka muffler tayo, no? Hindi ko masabi kung lumakas siya sa gasolina. Hindi ko masabi kung lumakas siya sa gasolina. Hindi ko rin ramdam dahil hindi naman ako nagche-check. Hindi ko naman chine-check yung gas consumption ko. Gas lang ako ng gas. Ganun lang. Kasi nga iba yung binibigay sa aking enjoyment nitong motor na to. Baga yung bawat piga ko bumabaon eh. Okay, pagas muna yung mga kasama natin. Tayo meron pang 3 bar. Ito pala yung Kapimoto, no? Along dito lang pala, lapit lang pala to. Dito madalas tambayan ng mga naka-motor, yung mga nagra-ride ng gabi dito sa Tagaytay. Yun, no? So mamaya dadaan kami ng SLEX. Pababa na tayo ng Tagaytay. Ang daan natin na ito ay sa Calax, then SLEX. Hindi natin na-record yung ating natakbo kanina, pero based on Google Map, nasa 45 kilometers mula doon sa atin, simula nung nagpagas tayo. I-check natin yan mamaya kung ilan natakbo natin ngayong araw na to. Okay? Okay, ito na yung Calax. Malayo-layo rin pala, no? From circle or from sa rotonda ng Tagaytay. Medyo malayo-layo rin. Pasok na tayo ng Calax. Alright. Medyo hindi na maganda yung panahon, parang uulan na. Ewan ko lang guys kung meron ba ulit bagyo. Sana naman wala na, kasi medyo nakaka-trauma na yung mga nakaraang bagyo. Sana lang wala na. Parang nabingi ako dun sa pressure. Okay, gas check. Ayan na yung gas natin, 3 bars pa rin. Alright. Tingnan natin kung ilang yung sa information natin. Miles info 5.9. So naglalaro sa 5.9 liters per kilometer. Liters kasi per kilometer itong natin guys Paano ba to?
Paano ba ilipat to? Aha. Ayan, ang average nga natin is 5.9 liters per 100 kilometer. Matipid ba yon? Well, I don't know. Okay, andito na tayo sa Calax. Napakaganda ng daan dito. As a first timer, baka solid. Okay, so andito na tayo sa SLEX. Yun o. Dito maghiwa-hiwalay na kami nila Boss Andrew, sila Mark, tsaka si Chris. Dahil tayo ay pa Cavite na, MCX. Nabingi ako guys dun sa pressure pagbaba natin ng Tagaytay. Grabe. Pa-exit na tayo ng MCX, kasabay natin si Chris. Pero maghihiwalay din kami dito. Ingat, ingat. So yun guys, no, natapos na ang ating ride. Solid. Iba talaga performance ng ano eh, no? Naka-pipe na. Mas ramdam mo siya. Mas ramdam mo na naka big bike ka, lalo na sa ganito na sa expressway. Rinig ka na eh. Iba yung, kumbaga yung presence mo nandito eh, dahil nga maingay na yung motor mo eh. Nakarating na tayo dito sa may malapit na sa amin. Actually ito, pag dinerecho mo to, andyan na yung sa amin. Ayan. Check na natin yung ating fuel consumption, tsaka yung final verdict natin kung malakas ba talaga. Pakita natin muna guys. Okay, nagre-range tayo. Kanina 5.9 liters per 100 kilometer. Check natin ngayon. Aha, ang nagre-range natin dito, hindi to 100% accurate. Iba pa rin yung nag-full tank ka, tapos kinargahan mo, then magko-compute ka. Pero to, baseline lang natin. Ayan, makikita nyo, 1 bar na lang. Kanina nag-gas tayo, nadagdagan ng 3 ng 500 So bago tayo mag-gas, 1 bar lang kanina eh. Nag-gas tayo ng 500, nadagdagan ng 3 bars. Yung 3 bars na yun, 6 liters, 6 point something liters. Ayan. Then, ayan, ang consumption ko 5.8 liters per 100 kilometer. Ayan. Okay, tingnan natin miles info. Ayan nga, 5.8, 5.7, 5.9. Ang total ng tinakbo natin from here sa amin hanggang doon sa Tagaytay, yung pinagkapihan natin, is around 45 kilometers. Tapos mula doon sa may pinagkapihan natin, ikot ng Tagaytay, migit kumulang siguro mga 67 kilometers. Kasi nag-SLEX tayo eh. Then dito sa Daang Hari. So total of siguro sabihin na natin 120 kilometers yung ating natakbo.
calculate. Yun. So lumalabas 16.9 kilometers per liter yung naging konsumo natin sa kanya. Nakita nyo naman yung bakbakan natin, yung takbuhan natin. Merong sakto lang, merong puro bomba. So ayun yung naging konsumo natin, 16.9. So kayo, ano sa tingin nyo? Malakas ba sa gasolina itong 450 SRS? 16.9 ha, yung kanyang fuel consumption based dun sa reading. Ayan, doon tayo nag-base. Ayun o, naka-muffler pa tayo. So hindi rin natin masabi kung lumakas ba yung konsumo ng gasolina nung naglagay tayo ng slip-on. Well, gaya nga ng sabi ko, ako kasi hindi ko na inaano yan yung tungkol sa gasolina. As long as nag-i-enjoy ako, okay lang kahit gas ako ng gas, diba? Okay, pahinga na. Hanggang dito na lang, no? Dito na natin tatapusin itong ating vlog ngayong Saturday ride kung tawagin, ano? Mapag-content pa tayo. So, ayun guys, hanggang dito na lang. Kita-kits tayo ulit. Woo!